Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Papa Dax. Regarding po ito sa mga katanungan dito sa firearms, sa mga client namin, sa personal kong kliyente, ang tanong po nila, bakit daw kapag migrate nila ang kanilang LTAP na updated naman, pagka-migrate, expired po ang LTAP nila. At bakit daw yung mga firearms updated naman po pagdating sa pagka-migrate is expired? Ano raw po ang problema? Sa inyo po ang masasabi ko, IT development na po yan. Wala po kaming access para ma-correct yung pong mali na yon. Hindi rin po namin masasagot yun. At huwag niyo pong isipin na dinidelay po namin yung mga process namin sa mga transaction natin. Yan po kasi hindi po masyadong smooth ang ating system. Dati po nung nakadown ng system na ayos, nagmamadali kayo, ba't ang tagal? So gumawa po ang PEO ng mabilisan aksyon para pumatugunan ang mga problema natin. Isa pa pong katanungan ninyo, bakit daw pag ang make ng firearms is shotgun sa old system, bakit nagiging high power? Gaya po ng nasabi ko, yun po yung ng system nagiging problema natin ngayon. Pasasasaan darating din po ang time na magiging smooth yan. Di naman po laging biglaan. At yung pang ibang katanungan, bakit ang tagal ng approval? So, naghihintay po tayo ng dyan. Queuing po yan, hindi po pwede tayo mag-shortcut. Hindi lang naman po kayo ang nauna na mag-process ng firearms or LTAP. Hindi po tayo ang nauuna. Meron pa po nauna sa atin. Iniisa-isa po yan, binubusisi kung legit ba ang mga requirements bago po nila approvean, bago natin mabayaran sa land bank. At isa pa po ninyong katanungan is bakit pagka nagkamali ka ng 3 times na mag-login, na bablock yung inyong account. Minsan po kasi sa system, nagluloko yung system, yung 3 times na natin, panigurodad lang po daw para sa tao kung kayo po ba talaga ang legit na may-ari ng account na yon. Dahil nag-iingat po tayo, dahil marami pong hacker, dahil yung unang system po natin na-hack, napanood din naman po yon. So sana naman po, konting pangunawa po, dahil sa ating system pa, hindi pa po siya masyadong smooth na gumagalaw. Kaya po sa mga gun owner, wag po natin masyadong puwersahin o madaliin yung inyong processor. Kasi po, wala pong access kami o ng ibang dealer dyan po sa problema niya. Ang pinakamaganda pong gawin is meron naman po tayong hotline sa PEO para magtanong kung anong dapat gawin. At pwede rin po kayo magsadya para kumuha kayo ng letter request sa mga bagay na naging problema sa account. Ayan, sana po kahit paano nakatulong po ang video na to or yung message ko na to sa mga client ko at sa iba pang gun holder. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat.